Hello, what's up mga kumarkuntigang o good evening sa inyong lahat. For today's video po ha mga kumarkuntigang eto. Iba naman ang atake natin dito ha mga kumarkuntigang kasi ako'y kagagaling-galing ko lang dito sa garden kasi ako po'y nagtanim ng okra. Okra? Gabing-gabi nakatanim ng okra. Po kasi ako'y nagtanim doon ng okra. Doon sa likod. Ngayon, minaisip akong isang panahiin tungkol po sa mga pusa sa gabi. Yung mga ginagawa po ng mga pusa tuwing gabi na maaari nyo pong maabatan pagka ito po'y nakita nyo. Kasi ito po'y may mga kahulugan. Talaga ba? Ano yung mga yan? Yan, katulad ngayon ha, makumakita yan, katatapos lang natin magpakain ng mga pusang to. Yan, natin nyo. Oh, kainit-init eh. Yan, yan sila, sila Doña Claudia, sila, Valentina, si Pokengkay, si Mrs. Fields, si Diwata, si Rosma, tapos yung mga anak ni Diwata, may mga bagong anak siya, 4. Tapos meron silang bago ditong member of the core, sino ba yon? Si Snow White, tsaka si Tambalina. Tsaka yung isa pa yung batik-batik, sino ba yon? Si Queen Hera. Ayan, dami nila dito. Tapos ito pa, itong nangungulit na to, na inaaway naman ng mga pusang to, si Magdalena, yung bago naming pusa. Magdalena, halika nga rito. Halika dito, ipeplex lang kita dito. Dali, Magdalena. Halika rito. Eto. Eto si Magdalena, ang bago naming pet na Askal. Askal ka ba? Oo, Askal siya. Kasi Askal siya, makmarik-digang. Siya ay babae. Babaeng Askal. Yan, nako, sino niya mga kalaki-laki. At pasiba ito ha, mga kumari kong tigang. Napakasiba ni Magdalena. Ito ay dinala dito ng nanay ko. Galing ito kay, doon sa pinsan ko, kay Joanne, yung mangungubra ng STL. Yan. Nanganak kasi yung pusa ni Joanne, yung dito, yung bukis yun kasi ng STL ay binigyan ako ng isa kasi sabi ko wala akong aso nga dito kasi dito gusto ko yung may mga tumatahol-tahol sa gabi kasi nga yung dito kasi parang marami kung ano-ano kung sino-sino basta-basta na pumapasok dito sa subdivision namin. Abay may mga CCTV na nga dito, abay pumapasok pa sa mga gate. Okay, wala akong CCTV dito sa bahay. Sabi ko sige mag-aalaga ako ng mataray-taray na aso. Eto yan si Magdalena ay may mataray. Ay mga pusa inaawa. Sino ba yung mga hayop na yun? Ay ingay-ingay So yun nga. Pero dito tawik-tatik na makumaragitigang. Hindi po tungkol sa aso. Kasi tungkol sa pusa ang pag-uusapan natin. Ba't ganyan ang camera mo? Para kang sumisilip sa Ha? Sumisilip sa hukay. Hindi naman po makumaragitigang. Kasi yun nga ako kagagaling-galing ko nga lang dito sa backyard. Kasi ako yung nagtanim po ngayon ng yung mga okra, mga sili, mga yung sayote. Ako yung mga nabili kasi dito na nasa rep na medyo parang layot-layot na. Sabi ko, teka, tatanim ko na lang ito. Medyo gabi-gabi ako inabot ng pagtatanim. Ano ba yun? Ba't may tingan naman ako? May tingan naman So yun na. Ang topic nga kasi natin ngayon, hamak-mari ko tigay tungkol nga sa sinasabi mga pamahiin ng pusa tuwing gabi na maaari nyo pong makita. Kapag ito po yung ginagawa nila, ibig sabihin po yan, sign. Talaga ba? Opo, kasi dito po sa amin, dito sa may subdivision, meron daw allegedly, merong natego earth. Bago po nangyari yon nung isang linggo, yung kanilang alagang pusa ay nyaw-nyaw ng walang tigil sa bubong ng bahay nila. Bakit? Ano bang ibig sabihin nun? Kasi alam nyo po ba, kumari kong tigang na kapag ang mga pusa nyo daw po ay nagnganganyaw-nyaw. Yung nyaw-nyaw-nyaw, ganun. Yung sila'y parang hindi mapaanak na pusa. Nyaw-nyaw ng nyaw-nyaw. Aba, nako, sawayin nyo yan, kumari kong tigang. Kasi bakit? Kasi yan daw po ay malas. Nanghihikayat yan ng mga negative energy ng kamatayan. Talaga ba? Ayusin mo yung camera mo, bakit ba ganyan? Wala lang kasi po, gusto ko flex ko sa inyo itong napakalaki ko ditong money tree kasi tinan nyo, ang ganda naman kasi at
Kasi po, namumulaklak na ang aking manatits kasi nilagyan ko nga siya ng ng ilaw, pailaw. Kaya gusto ko makita nyo. Kaya gusto ko ganyan ang atake natin. Tsaka kasi ako yung nakasando lang kasi hamak marik yung tigang. Para naman maiba-iba naman ang focus ng camera, o di ba? Kaya nakikita niyo yung sampayan dito. O, dito taxi likod kasi nga ako ng backyard. Ito po yung laundry area namin. Dito kayo nagsasampay kasi, hay! Punyeta ka. Ingay-ingay mo. Ah? Huwag mo awahin yung mga pusa pag kayo nakalmot niyan. Nako, ako walang magagawa sa'yo pag kayo nabulag niyan. Ayaw, di ma. So, yun, makbalik ko nila. Kaya ganito get up natin. Ako nga po ito, nakapang cowboy hat pa. Kasi nga, yun, nagtanim tayo dito nga nung okra, nung sili, tsaka nung sayote. Kasi yung mga binhi ko ng seedlings ko nung mga sili tsaka okra ay inilipat ko na kasi nasa paso lang siya dati. Ay sabi ko, teka, dudukalin ko na muna at itatanim ko. Kaya lang parang, di ba, bawal nga daw magtanim tuwing gabi, magdudukal-dukal ka ng lupa. Ay sabi ko, kahit na. Hindi kasi yung topic natin nga kasi ang topic natin ngayon tungkol sa pusa. Yan. Alam niyo po ba kasi hamak marik doon sila sabi ko sa inyo, malas yan na kapag ka ang mga pusa po ninyo ay nagngangangayong nyaw tuwing gabi na yung parang nagtatawag ba ng espiritu at baka nga kayo nga po ay maabara na. Halimbawa kapag may mga sakit-sakit sa bahay po ninyo, yung mga halimbawa may mga karamdaman kaya kasama kanyo sa mga bahay nyo at may mga yun na nga, may malulubhang sakit ay ibig sabihin yun, tinatawag na niya si Kay. Sinong Kay? Si Corina. Hindi si Karen, Davila. Ang tinatawag niya ay yung espiritu ni kamatayan. Talaga ba? Opo, totoo yan, ha, mga kumari. Hindi ko na huwag kayong tatawa. Kasi totoo po yan na matandang pamahiin na matatanda nating mga nuno na kapag kaganyan daw po ang pusa na nangangangayaw sa bubong ng bahay nyo, ibig sabihin dyan ay merong may sakit at maaring yun nga, matego earth yan in a few days. Ganun pala. Opo, ha, mga kumari kong tigang. Pero alam niyo po ba na merong mga ginagawa ang ating mga pusa na swerte naman? Kapag ka napansin niyo po ang mga pusa po ninyo ay yung nagpapahilahilhod sa may pintuan. Tapos sila po ay yung parang naglilinis ng kanilang mga mukha, ng mga katawan. Sila po yung parang naghihilamos, yung parang ganyan. Ganyan siya ng ganyan. Nililinis nila yung katawan nila, naglilinis sila. Yun po, swerte naman yan. Kasi bakit? Kasi ibig sabihin daw po, yan daw po may paparating kayong mga panauhing pandangal na may daladalang mga bagong mensahe na kayo po maaaring makatanggap ng mga biyaya. Lalong-lalo po sa usapin ng pera. Talaga! Bakit? Nakaka-conscious yung camera mo. Kasi dito kasi may ilaw kasi gusto ko nga i-flex sa inyo kasi para maiba naman ang atake natin. So yun, hamak marik na swerte naman po yan. Tapos, ang isa pang pamahiin tungkol sa pusa na kapag ginagawa niya sa gabi, kapag sila po ay yung sumuka sa harapan ng pintuan po ninyo, nako, kinabukasan, tsak na tsak yan. Nako, proven ko na yan, may paparating din kayong kwarta. Talaga ba? Oo, pera. Yung pong pusang mga napasuka dyan sa harapan ng pintuan nyo, sa mismong harapan ng pintuan nyo ha, dyan sila susuka. Halimbawa, pinakain nyo sila ng mga, yung mga nasuka sila, tuyo. Tuyo. Oo, kasi minsan kapag ang mga pusa ko, pinapakain ko ng tuyo, kasi hindi na sila nakakain talaga ng tuyo abay, nasusuka. Parang mga sensitive. Di siguro sila sanay sa tuyo, kasi ang gusto nila yung mga whiskas, mga soy cut na cat food, diba? Mga bisyosa. Kapag katuyo, nasusuka sila. Pero alam niyo po ba, totoo yan. Kapag ang mga pusa ninyo tuwing gabi ay sumuka sa harapan po mismo ng pintuan po ninyo, ay tsak na tsak. Meron dyan na paparating kayong kaperahan. Hay! Huwag kang magkalkal dyan, impacto ka. Tingnan mo si Magdalena. Impacto tingnan mo, kalkal ng kalkal po. Huwag mong kalkalin yung halaman ko dyan. So yun, ang isa pa ha, mga kumari kong tigang. Halimbawa, ang mga pusa nyo ay nagpapahilahilod sa inyo sa paanan po ninyo. Kahit hindi ito po gabi ha, kahit umaga po. Basta ang pusa nyo, napansin nyo po na kakaibang po ang kinikilo. Halimbawa, para sila po balisa, nagpapahilahilahod sa mga katawan po ninyo, sa paa nyo, ganyan.
at nilalapitan kayo, sinusundan kayo niya, ibig sabihin yan ay may inaabsorb na negativity sa inyo, sa katawan nyo. Hinihigop niya yung mga masamang enerhiya na lumalanit sa inyo. Sino yun? Attention. Ano yan? Overheat index? Ano ba yan? Sobrang init kasi. Meron nagpapapaps dito ng message. Heat index, and daw? Ilan 40? 40 na? 40 degrees? Bakit ang sobrang init? Naku po, Joseph, talagang sobrang init ngayon. Hamak Maring Tigang, kaya kayo mag-inom ng tubig, mag-ready kayo lagi ng tubig. Pero pagka kayo inom ng tubig, Hamak Maring Tigang, huwag masyado malamig. Yung halimbawa, baka kayo galing sa labas, yung kayo pagod na pagod, tapos uhaw na uhaw kayo, bigla kayong lalagok ng yung tubig na isang pitchel, tapos napakalamig. Ay nako, putok ang ugat nyo sa ulo. Meron ganyan, Hamak Maring Tigang. Meron ditong ganyan ginawa, yung kilala ko. Ay pagod na pagod, driver siya, namamasada siguro sobrang init. Abay pag uwi sa bahay, alam yung ginawa, uminom agad ng kalahating pitchel na tubig, ay malamig na malamig yung nagyayelo. May yelo. Ayun, pinutukan ng ugat sa leeg, sa ulo. Dito sa may bato, ayun, stroke ang abot, sa Tegos. Kaya kayo ingat ha, naku Joseph. Pagka inom kayo ng tubig ngayon, medyo kaunti-kaunti, yung parang pahigup-higup lang. Pahigup-higup. Yung konti-konti lang, huwag masyado yung dire-diretso baka kayo malunod. Baka soba naman. Baka pangit ng angle ko dito. Nakita-kita nyo yung yung laki ng leeg ko. Tayo nga natin. Yan. Dito sa angle ito. Kaya lang madilim kasi. Wala kasi kung ilaw. Hamak Maring Tigang. Yan. Parang maganda. Teka, ibababa ko ha. At iayusin ko lang. Ibababa ko lang yung camera para tayo makapag-usap ng maayos. Itatapat ko dito sa camera dito sa aking ilaw. Pailaw ni Direk. So ayan. Kasi ako nga pinaan dito nga sa labas, sa backyard. Di wala nang ilaw ng money tree. Ay hayain na kung wala. Wala tayong magagawa. Yan. So ayan. Tingnan nyo, narinig nyo ba yung sa kapitbahay? Tahol ng tahol yung aso. Huwag niyong pakialaman yun. Hindi yun ang ating topic. Kasi yun nga ang topic nga natin ngayon. Tungkol nga sa mga pamahiin tungkol pusa-pusa na ginagawa nila sa gabi na may kaakibat pong senyales o kahulugan na maaring ito po yung maabatan po ninyo kapag nakita nyo po ito sa mga alaga nyo pusa. So yun na nga. Isa pa po, kapag halimbawa, meron ang mga pusa nyo, yung ganyan din, hindi balisa, nangangangyaw-ngaw din, tapos nasa labas sila ng bahay. Tignan, tapos ngaw-ngaw sila ng ngaw-ngaw. Yung parang naglalampong na pusa. Yung parang gusto magpabembang. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, tapos tignan nyo kung saan sila nakatingin. Kung saan tapat ng bahay sila nakatingin. Sa tapat ng bahay nyo. Kung saan sila nakatutok na tingin, meron sila dong nakikita na dalaga o babae na mabubuntis. Talaga ba? Oo, yun pong ibig sabihin nun. Halimbawa, kayo po may mga alagang pusa, tapos meron dyan mga dalaga sa bahay po ninyo, tapos nagkaganon, parang naglalampong yung, parang, paano ba naglalampong yung pusa? Nyaw, 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 nyaw. Parang gano'n sila. Nyaw, nyaw, nyaw. Gumaganon sila. Yung parang nakikipaglandian sa mga pusang gala. Isa po yan, sinyaris yan. Nang kayo daw po, dyan sa bahay po ninyo, ay may mabubuntis. Dito naman sa amin, wala naman mabubuntis kasi ako lang naman ang nandito. Alam mo, mabuntis ako. Saka si Gabi. Dadalo kami. Kaya kahit mag-nyaw-nyaw ng ganyan yung mga pusa ko dito, walang mabubuntis talaga. Kasi ako may wala namang matres. So baka silang mabuntis kasi malandi ko sa mga pusa ko dito. Yan, no? Yan si Doña Claudia, 7 beses na nabuntis. Napakarami na inaanak niya dito. Yan, ako si Joseph. Tapos, ano pa ba yung isa? Ito naman yung nakakatakot na pamahiin sa pusa. Kapag kayo po, Hamak Maring Tigang, ay may pusang alaga. Tapos sila po ay nakapokus lang sa isang sulok ng bahay po niyo, nakabantay na ganyan, nakaganyan. Tapos parang nagdididilat ang mata. Tapos yan parang hindi mapakinali. Lagi nakatingin siya sa isang, nakapokus sa isang lugar, sa isang sulok ng bahay po ninyo. Ibig sabihin yan ay may nadedetect po yan na masamang espiritu o mga elemento. Binabantayan nila.
Talaga ba? Parang nakakatakot. Ano parang, ay, naku, parang, kasi takot dito sa likod ng bahay namin, kinukulagan ako, ha, mga kumari kong tigang. So, yun na, ha, mga kumari kong tigang, ako, tama na, yun na lang muna. Tutuloy natin to sa part 2. Sasabihin ko pa sa inyo, iba't ibang mga paniniwala tungkol po sa mga pamahiin, tungkol po sa pusa, na ginagawa nila tuwing gabi na may kahulugan po na maaari nyo pong malaman at maabatan dyan sa mga alaga po ninyo. Opo, ha, mga kumari kong tigang, kaya kung kayo po hindi pa po nakasubscribe dito sa channel natin, ha, mga kumari kong tigang, mag-subscribe na po kayo. Kasi dito, tsak, suswertihin ka na, tatawa ka pa. Hay! Tingnan mo itong hayop na aso ko. Tingnan mo. Doon pa tumatay talaga sa halaman ko eh. So yun po, ha, mga kumari kong tigang, sana po may napunta may mga bagong idea at kaalaman tungkol po dito sa topic na pinag-usapan natin ito. And with that, mga kumari kong tigang, please say and God bless you for watching. Bye, mga kumari kong tigang. Ako po, gusto ko. Tingnan, sino naman yung isang yun? May nanliligaw naman kay Doña Claudia. May nanliligaw na mga bagong, dito, pusa. Tingnan nyo. Ay, Sus Mariosep, tingnan nyo. May mga bagong bulaklak na naman ng ating money tree. Naku, suswerte naman tayo. Tingnan nyo, mga kumari kong tigang, may mga bulaklak ang money tree. Ayan, ayan, tingnan nyo. Wow, ang ganda. Naku, suswerte na naman tayo. May mga bulaklak ang ating money tree, di ba? Naku, Sus Mariosep. Sige lang, mga kumari kong tigang, ako'y maliligo pa. Ako'y binabalas na energy talaga.